Alam niyo ba kung ano ang pinakamalaking himala sa mundo? Hindi yung mga bagay na nakikita natin sa TV, hindi yung mga kwentong nabasa natin sa libro. Kundi yung mga simpleng sandali, yung mga hindi inaasahang pagkakataon, kung saan ang buhay ng isang tao ay binabago ng isa pang tao na walang maibibigay kundi ang kanyang puso. Ito ang kwento ni Miguel. Isang batang pulubi na walang tahanan. Walang pamilya. Walang kinabukasan. Pero may isang bagay na mayroon siya. Isang bagay na mas mahalaga kaysa sa lahat ng yaman sa mundo. Ang kapangyarihang magpagaling. Si Miguel Santos, 10 taong gulang. Nakatira sa kalye. Sa ilalim ng tulay sa Quezon Avenue. Walang magulang. Kasi namatay na ang nanay niya nang siya ay 7 taon pa lang. Ang tatay niya umalis. Hindi na bumalik. Kaya naiwan siyang mag-isa. Kumakain siya ng pagkain mula sa basura. Naliligo siya sa ulan. Natutulog siya sa karton. Ganun ang buhay niya. Araw-araw. Walang tigil. Pero kahit ganun kahirap ang buhay niya, hindi nawala ang ngiti sa mukha ni Miguel. Kasi sabi ng nanay niya bago namatay, "Anak, kahit gaano kahirap ang buhay, huwag kang titigil sa pagngiti. Kasi ang ngiti mo, yan ang magdadala ng liwanag sa dilim." At dinala ni Miguel yan sa puso niya. Araw-araw. Pero may isang bagay pa na hindi alam ng kahit sino. May isang lihim na taglay ni Miguel. Lihim na kahit siya, hindi niya lubos na naunawaan. Ang kapangyarihang magpagaling. Simula pa nung bata siya, napapansin niya na kapag may sakit na hayop, kapag hinawakan niya, gumagaling. Kapag may nasugatan na bata, kapag hinipo niya, naghihilom. Pero hindi niya sinasabi sa kahit sino. Kasi takot siya. Takot na baka isipin ng iba na baliw siya. Takot na baka kunin siya. Takot na baka gamitin siya. Kaya tahimik lang siya. Ginagamit niya ang kapangyarihang iyon sa mga hayop lang. Sa mga pusa. Sa mga aso. Sa mga ibon. Pero hindi sa tao. Hanggang sa dumating ang araw na iyon. Ang araw na babago ang buhay niya. At ang buhay ng isang milyonaryong pamilya. Isang Martes ng hapon, Hulyo 23, 2021. Mainit ang panahon. Naglalakad si Miguel sa Quezon Avenue, naghahanap ng pagkain. May hawak siyang maliit na plastic bag laman, mga tirang pagkain na nakuha niya sa isang karinderya. Habang naglalakad siya, biglang narinig niya ang ingay. Malakas na ingay. Tunog ng kotse. Tunog ng busina. Tunog ng sigawan. Tumakbo si Miguel papunta sa pinanggalingan ng ingay. At nakita niya. May kotse na bumangga sa poste. Isang mamahaling kotse. Kiyavgay. Dumudugo ang harap. Basag ang windshield. At sa loob may 2 tao. Isang lalaki. Mga 40 years old. Nakasuit. Duguan ang noo. At isang batang babae. Mga 8 taon. Nakapink na damit. Pero hindi gumagalaw. Tumakbo si Miguel papunta sa kotse. Tinry niyang buksan ang pinto. Pero nakalock. Kaya sumigaw siya. Tulong! Tulong! May aksidente. Dumating ang mga tao. Tumawag ng ambulansya. At sa loob ng 10 minuto, dumating ang paramedics. Binuksan nila ang kotse. Kinuha ang lalaki. Kinuha ang bata. At dinala sa ambulansya. Pero bago pa man makasakay sa ambulansya ang bata, napansin ni Miguel. Hindi ito humihinga. Hoy, sigaw ni Miguel. Tumakbo siya papunta sa paramedic. Hindi humihinga ang bata. Tiningnan ng paramedic. At namutla. Totoo nga. Walang pulso. We need to do this, sigaw ng paramedic. Pero habang ginagawa nila ang napansin ni Miguel. Wala nang pag-asa. Matagal nang walang pulso. Matagal nang walang buhay. At sa puntong iyon, may naramdaman si Miguel. Isang pagtawag. Isang boses sa loob niya na nagsasabing, tulungan mo siya. Kaya lumapit si Miguel. Hinawakan niya ang kamay ng bata. At naramdaman niya ang init. Ang init na lumalabas mula sa kanyang mga daliri. Ang init na pumasok sa katawan ng bata.
At biglang, bumukas ang mata ng bata. Huminga. At umiyak. Napaatras ang lahat. Hindi makapaniwala. Kasi ilang minuto nang walang buhay ang bata. Pero ngayon, buhay na ulit. Paano di? Bulong ng paramedic. Paano nangyari yan? Pero si Miguel hindi na sumagot. Tumakbo siya. Umalis. Kasi takot siya. Takot na baka makita ng mga tao kung ano ang ginawa niya. At bumalik siya sa ilalim ng tulay. Sa kanyang karton. At doon, nanginig siya. Kasi ngayon, ginawa niya ang hindi niya dapat gawin. Ginamit niya ang kapangyarihan niya sa tao. Pero ang hindi niya alam may nakakita sa kanya. May isang tao na nakakita kung paano niya hinawakan ang kamay ng bata. Kung paano niya ito pinagaling. Ang taong iyon ang ama ng bata. Si Victor Salcedo, 42 years old. Isa sa pinakamayamang tao sa Pilipinas. May-ari ng Salcedo Corporation. Isang kumpanyang may hawak na construction, real estate, at mining sa buong bansa. Bilyon-bilyong piso ang net worth. Pero sa kabila ng lahat ng yaman na iyon, ngayong araw na ito, halos nawala ang lahat. Kasi halos namatay ang anak niya. Ang bunso niyang anak. Si Emma. Dinala sila sa hospital. Si Victor may minor injuries lang. Sugat sa noo. Pero si Emma, kinailangan ng observation. Kasi kahit buhay na, kailangan malaman kung may damage sa internal organs. At habang naghihintay si Victor sa labas ng emergency room, naalala niya. Naalala niya kung paano nawala ng pulso si Emma. Naalala niya kung paano sinimula ng paramedics ang sisi. At naalala niya ang batang pulubi. Ang batang lumapit. Ang batang humawak sa kamay ni Emma. At biglang bumalik ang buhay ng anak niya. Paano? Tanong niya sa sarili. Paano nangyari yun? Kaya pagkalabas ng doktor, tinawag niya ang security head niya. Si Mang Rudy, 50 years old. Matagal nang nagtatrabaho para kay Victor. Mang Rudy, sabi ni Victor. May kailangan akong hanapin. Sino po, sir? Isang bata. Mga 10 taon. Pulubi. Nandoon siya kanina sa aksidente. At may ginawa siyang hindi ko maintindihan. Kailangan kong makausap siya. Tumango si Mang Rudy. Hahanapin ko po siya, sir. Kahit saan. At mula noon, nagsimula ang paghahanap. 3 araw ang lumipas. Ginawa ni Mang Rudy ang lahat. Naghanap sa mga kalsada. Nagtanong sa mga pulubi. Nagtanong sa mga bata. Pero walang nakakakilala sa batang binanggit ni Victor. Hanggang sa ika-4 na araw. Naglalakad si Mang Rudy sa Quezon Avenue. Katabi niya ang isa sa mga tauhan niya. Si Ben. At biglang nakita nila. Isang bata. Nakaupo sa ilalim ng tulay. Kumakain ng tirang pagkain. Ang suot, punit-punit. Madumi. Ang buhok, kulot. Magulong-magulo. Yan na yata, Mang Rudy, sabi ni Ben. Lumapit si Mang Rudy. Excuse me. Ikaw ba si Miguel? Napatigil ang bata. Tumingin. Takot sa mga mata. Sino po kayo? Tanong ni Miguel. Ako si Rudy. Galing ako sa Salcedo Corporation. At kailangan kang makausap ni Ennis Victor Salcedo. Ang taong sinave mo sa aksidente. Okay po. Sasama po ako. Sinakay siya ni Mang Rudy sa kotse. Isang malaking SUV. At dinala siya sa Makati. Sa isang malaking building. Ang Salcedo Corporation. Pumasok sila sa elevator. Umakyat sa 30 floor. At dumating sa isang malaking opisina. Ang opisina ni Victor Salcedo. Binuksan ni Mang Rudy ang pinto. At doon, nakita ni Miguel. Isang malaking office. May malaking mesa. May malaking bookshelf. May malaking glass window na nakatingin sa Makati skyline. At sa gitna, nakaupo si Victor. Nakasuit. Seryoso ang mukha. Sir, sabi ni Mang Rudy. Nandito na po si Miguel. Tumayo si Victor. Lumapit. At tumingin kay Miguel. Mga ilang segundo silang nagtitigan.
Walang nagsasalita. Hanggang sa lumuhod si Victor. Salamat, bulong niya. Salamat, Miguel. Salamat sa pagligtas sa anak ko. Napaatras si Miguel. Hindi makapaniwala. Bakit lumaluhod ang milyonaryong ito sa harap niya? Sir, tayo po kayo, sabi ni Miguel. Nahihiya siya. Tumayo si Victor. Pero hawak pa rin ang kamay ni Miguel. Miguel, sabi ni Victor. Nakita ko kung paano mo hinawakan ang anak ko. Nakita ko kung paano bumalik ang buhay niya. At alam kong may ginawa ka. Alam kong may espesyal ka. Kaya gusto kitang tanungin. Paano mo ginawa yun? Yumuko si Miguel. Takot na takot. Kasi ngayon, nalaman na. Nalaman na ng iba ang lihim niya. Pero bago pa siya makapagsalita, may biglang pumasok sa opisina. Isang babae. Mga 38 years old. Maganda. Naka-elegant na damit. At sa tabi niya, isang batang babae. Si Emma. Victor, tawag ng babae. Nandito na kami. Pero nang makita niya si Miguel, tumigil siya. Sino yan? Tanong niya. Lumapit si Victor. Darling, ito si Miguel. Ang batang nagligtas kay Emma. Lumapit ang babae. Ang pangalan niya ay Catherine. Asawa ni Victor. At lumapit din si Emma. Ikaw, sabi ni Emma. Tumingin siya kay Miguel. Ikaw yung batang humawak sa kamay ko. Tumango si Miguel. Nahihiya. Salamat, sabi ni Emma. Ngumiti. Ang ngiting walang halong takot. Walang halong pagdududa. Simpleng pasasalamat lang. At niyakap niya si Miguel. At sa yakap na iyon, napaiyak si Miguel. Kasi matagal na siyang hindi niya yakap ng kahit sino. Matagal na siyang nag-iisa. Ngayon, bago natin ituloy ang kwentong ito, gusto kong tanungin kayo. Kung kayo ay may ganitong kapangyarihan, gamitin niyo ba ito? Gamitin niyo ba ito para tumulong sa iba kahit alam ninyong baka mapanganib kayo? O itago niyo na lang? Iwan ninyo ang inyong sagot sa comment section. At huwag kalimutang mag-like at mag-subscribe para sa mas maraming kwentong tunay na nakaka-inspire at nakakagulat. Kasi ang kwentong ito hindi pa tapos. At ang susunod na mangyayari magbabago ang buhay ni Miguel. Magpakailanman. Pagkatapos ng yakap, inanyayahan ni Catherine si Miguel na maupo. Inilabas ni Catherine ang pagkain. Maraming pagkain. Spaghetti. Fried chicken. Rice. At cake. Kain ka, Miguel, sabi ni Catherine. Ngumiti. Gutom ka na siguro. Tumingin si Miguel sa pagkain. At hindi niya napigilan. Kumain siya. Kumain ng mabilis. Kasi ilang araw na siyang hindi nakakakain ng maayos. Tumingin si Victor at Catherine sa isa't isa. At nakita nila ang sakit. Ang sakit na nararamdaman ng batang ito. Ang gutom. Ang hirap. Miguel, sabi ni Victor. Saan ka nakatira? Huminto si Miguel sa pagkain. Yumuko. Sa ilalim po ng tulay. Sa Quezon Avenue. Wala kang pamilya, tanong ni Catherine. Umiling si Miguel. Wala na po. Patay na po ang nanay ko. Umalis po ang tatay ko. Napaiyak si Catherine. Kasi na-imagine niya. Paano nabuhay ang batang ito? Mag-isa. Sa kalye. Miguel, sabi ni Victor. Gusto kong mag-alok sa'yo. Gusto kong tulungan ka. Gusto kong bigyan ka ng tahanan. Ng pagkain. Ng damit. Ng edukasyon. Lahat. Kasi salamat sa'yo, nabuhay ang anak ko. At gusto kong ipakita sa'yo na may nagmamahal pa sa'yo. Napaiyak si Miguel. Umiling siya. Sir, hindi po ako deserving niyan. Wala po akong maibibigay sa inyo. Miguel, putol ni Victor. Hindi kami humihingi ng kapalit. Gusto lang naming tulungan ka. Kasi deserve mo. Deserve mo maging masaya. At sa araw na iyon, pumayag si Miguel. Pumayag siyang tumira sa bahay ng pamilya Salcedo. At mula noon, nagbago ang buhay niya. Dinala siya sa malaking mansyon sa Forbes Park.
Binigyan siya ng sariling kwarto. Malaking kwarto. May sariling banyo. May sariling kama. May sariling lahat. Binigyan siya ng bagong damit. Maraming damit. Pang-araw-araw. Panggala. Pang-school. At pinapasok siya sa school. Sa isang magandang private school. Kung saan nag-aaral din si Emma. Pero kahit ganun, hindi nawala ang pagiging humble ni Miguel. Hindi siya nagyayabang. Hindi siya nagpapakitang mayaman na. Simple pa rin siya. Mabait pa rin. At sa loob ng mga buwan, naging malapit sila. Si Miguel at Emma. Naging magkaibigan. Naging parang magkapatid. Pero may isang bagay pa na hindi nila alam. May isang lihim pa na nakatago sa likod ng kapangyarihan ni Miguel. Isang gabi, mga 12:00 na. Lahat sa bahay tulog na. Pero si Miguel, gising pa. Nakaupo sa garden. Nakatingin sa buwan. At biglang naramdaman niya. Ang sakit. Ang sakit sa dibdib. Ang sakit na kilala niya. Ang sakit na bumabalik tuwing ginagamit niya ang kapangyarihan niya. Kasi ang totoo tuwing nagpapagaling siya ng iba, sumasama ang kalusugan niya. Tuwing binibigyan niya ng buhay ang iba, kinukuha ang buhay niya. At ngayon, ramdam niya. Ang kapangyarihan niya may kapalit. Ang buhay niya. Pero hindi niya sinabi sa kahit sino. Kasi ayaw niyang mag-alala ang pamilya Salcedo. Ayaw niyang isipin nila na burden siya. Kaya tahimik lang siya. Tinitiis ang sakit. Araw-araw. Pero habang nangyayari ito, may iba na namang problema. Kasi sa school, hindi lahat ay tumatanggap kay Miguel. May mga batang inggit. May mga batang nang aasar. Tingnan niyo yan si Miguel. Pulubi noon, mayaman na ngayon. Sigurado, ginamit niya lang ang pamilya Salcedo para yumaman. Baka naman may ginawa siyang masama para makapasok sa bahay nila. At sa bawat araw, lumalaki ang bullying. Hanggang sa isang araw, hindi na kinaya ni Miguel. Isang hapon, pagkatapos ng klase, hinabol siya ng 3 bata. Mga kaklase niya. Mga anak ng mayayaman. Hoy, Miguel, sigaw ng isa. Ang pangalan niya ay Carlo. Halika dito. Tumakbo si Miguel. Pero hinabol siya. At nahuli. Hinila siya ni Carlo. Itinulak sa pader. Akala mo mayaman ka na, sabi ni Carlo. Akala mo, pantay-pantay na tayo. Carlo, wala akong ginagawa sa'yo, sabi ni Miguel. Takot sa boses. Wala, sabi ng isa pang bata. Ang pangalan niya ay Luis. Bakit ka nakatira sa bahay ng Salcedo? Bakit ka nag-aaral dito? Ano ginawa mo? Ginamit mo si Emma? Hindi, sigaw ni Miguel. Hindi ko siya ginamit. Tinulungan niya ako. Liar, sigaw ni Carlo. At sinampal niya si Miguel. Bumagsak si Miguel sa sahig. Dumugo ang labi. Pero hindi siya umiyak. Kasi sanay na siya. Sanay na siya sa sakit. Pero habang nakahiga siya sa sahig, biglang may lumapit. Si Emma. Tigilan niyo siya, sigaw ni Emma. Tumakbo siya. Tumayo sa harap ni Miguel. Emma, umalis ka dyan, sabi ni Carlo. Wala kang kinalaman dito. Meron, sigaw ni Emma. Kasi si Miguel, kaibigan ko. At hindi ko papayagan na saktan ninyo siya. Tumawa si Carlo. Kaibigan mo. Emma, tingnan mo siya. Pulubi yan. Hindi yan katulad natin. Sabi ni Emma. Tumingin siya kay Miguel. Hindi siya katulad natin. Kasi siya, mas mabuti pa sa atin. Kasi siya, tumutulong ng walang hinihintay na kapalit. Hindi katulad ninyo na puro yabang lang. At hinawakan niya ang kamay ni Miguel. Tinutulungan siyang tumayo. Tara na, Miguel. Umuwi na tayo. At umalis sila. Iniwan ang 3 bully na nakatayo lang. Nahiya. Pagdating nila sa bahay, nakita ni Catherine ang duguan na labi ni Miguel. Miguel, sigaw ni Catherine. Lumapit siya. Ano nang nangyari?
Nanay, sabi ni Emma. Kasi ngayon, tinatawag na niya si Catherine na nanay. May mga bully po sa school. Sinaktan nila si Miguel. Namula ang mukha ni Catherine. Galit. Sino? Pero umiling si Miguel. Tita, okay lang po. Wala pong problema. Miguel, sabi ni Catherine. Hinawakan niya ang balikat ni Miguel. Hindi okay ang bullying. At hindi ko papayagan na saktan ka. Kasi ikaw, parte ka na ng pamilya namin. At niyakap niya si Miguel. At sa yakap na iyon, napaiyak si Miguel. Kasi ngayon, may pamilya na siya. May pamilya na tumatanggap sa kanya. Pero ang hindi nila alam, mas malaki pa ang problema na darating. Kasi kinabukasan, habang nasa school si Miguel, biglang nahilo siya. Bumagsak siya sa sahig. At nawalan ng malay. Dinala siya sa klinik. Tinawagan ang pamilya Salcedo. At dinala siya sa hospital. At doon, nalaman nila ang katotohanan. Ang katotohanang malapit nang mamatay si Miguel. 2 oras ang lumipas. Nandoon si Victor at Catherine sa labas ng emergency room. Umiiyak si Emma. Hindi makapaniwala sa nangyayari. Bakit, Daddy? Tanong ni Emma. Umiiyak. Bakit nagkakaganon si Kuya Miguel? Hindi makasagot si Victor. Kasi siya rin, hindi niya alam. Hanggang sa lumabas ang doktor. Si E. Mendoza. Mga 55 years old. Seryoso ang mukha. At nang makita niya ang pamilya Salcedo, lumapit siya. M. Salcedo, sabi ni E. Mendoza. Kailangan nating mag-usap. Napatigil si Victor. Dosi, ano nang nangyari? Bakit biglang nahimatay si Miguel? Huminga ng malalim si E. Mendoza. M. Salcedo, ang bata may malubhang sakit. Advanced stage na ng leukemia. At base sa blood test namin mayroon lang siyang 3 buwan. Baka mas mababa pa. Nanlamig si Catherine. Napaatras. Hindi makapaniwala. Ano? 3 buwan? Opo, sabi ni E. Mendoza. At ang mas nakakataka base sa records, ang sakit na ito dapat matagal nang naramdaman ni Miguel. Dapat matagal na siyang may symptoms. Pero parang ngayon lang lumabas. Nag-isip si Victor. At biglang naalala niya. Naalala niya ang araw ng aksidente. Naalala niya kung paano hawakan ni Miguel ang kamay ni Emma. Kung paano bumalik ang buhay ng anak niya. Dulcie, sabi ni Victor. Nanginginig ang boses. Posible ba na ang sakit ni Miguel ay dahil sa pagpapagaling niya sa iba? Napatigil si E. Mendoza. Ano nang ibig ninyong sabihin? Dulcie, alam ko, imposible pakinggan. Pero nakita ko. Nakita ko kung paano niya hinawakan ang anak ko. Kung paano bumalik ang buhay niya. At ngayong nalaman kong may sakit siya, baka ang pagpapagaling niya sa iba, kumukuha ng buhay niya. Umiling si E. Mendoza. M. Salcedo, sa medical science, walang ganyang bagay. Walang taong may kapangyarihang magpagaling. Ang sakit ni Miguel, ito ay natural. Ito ay putol ni Victor. Hindi ko alam kung paano ipapaliwanag. Pero alam kong may something sa bata na iyon. Kaya kailangan nating hanapin ang sagot. Kailangan nating malaman kung paano siya mapagagaling. Tumango si E. Mendoza. Kahit hindi siya naniniwala, nakita niya ang desperasyon sa mga mata ni Victor. Kaya sinabi niya, okay. Gagawin namin ang lahat. Pero kailangan ninyong maghanda. Kasi ang sakit na ito napakahirap gamutin. At pumasok ulit si E. Mendoza sa emergency room. Umupo si Victor sa upuan. Tinakpan ang mukha. At umiyak. Kasi ngayon, na-realize niya. Ang batang nagligtas sa anak niya namamatay na. Victor, bulong ni Catherine. Umupo siya sa tabi ng asawa. Ano nang gagawin natin? Hindi ko alam, sagot ni Victor. Pero hindi ko pababayaan si Miguel. Hindi ko pababayaan na mamatay siya. Gagawin ko ang lahat. At mula noon, nagsimula ang paghahanap ni Victor. Paghahanap ng paraan. Paghahanap ng solusyon. Una, tinawagan niya ang best doctor sa buong bansa. Pinapunta niya sila sa hospital. Pinatingnan si Miguel.
Pero lahat pareho ang sagot. Advanced stage na. Mahirap na gamutin. Pangalawa, tinawagan niya ang mga kakilala niya sa ibang bansa. Sa Amerika. Sa Japan. Sa Germany. Nagtanong siya kung may bagong gamot. Kung may bagong treatment. Pero wala. Wala pang natuklasan. Pangatlo, nag-research siya. Buong gabi. Walang tulog. Nagbabasa ng medical journals. Nagbabasa ng case studies. Naghahanap ng kahit anong solusyon. Pero wala. Wala siyang mahanap. At sa loob ng 2 linggo, lumabas na si Miguel sa hospital. Pinauwi na. Kasi sabi ng doktor, mas mabuti pa na sa bahay siya. Kasama ang pamilya. Para sa huling mga araw niya. Pero hindi tumanggap si Victor. Hindi pa huli ang lahat, sabi niya sa sarili. May paraan pa. Kailangan lang hanapin. Isang gabi, habang nasa kwarto si Miguel, nakaupo sa kama, pumasok si Emma. May hawak na libro. Children's book. Tungkol sa mga superhero. Kuya Miguel, sabi ni Emma. Umupo siya sa tabi ni Miguel. Basahin natin tuli. Ngumiti si Miguel. Kahit masakit ang katawan, ngumiti pa rin siya. Sige, Emma. Basahin mo. At binasa ni Emma ang libro. Tungkol sa isang superhero na may kapangyarihang magpagaling. Pero sa kwento, ang superhero na iyon, namatay din kasi ang kapangyarihan niya, kumukuha ng buhay niya. Habang binabasa ni Emma, nag-isip si Miguel. Parang siya ang superhero sa kwento. Pareho sila. Pareho silang may kapangyarihang magpagaling. Pero pareho rin silang namamatay. Emma, sabi ni Miguel. Hininto niya ang pagbasa. Alam mo ba kung bakit ako may sakit? Tumingin si Emma. Nanlumo ang mga mata. Hindi ko po alam, kuya. Pero gusto kong gumaling ka. Gusto kong manatili ka dito. Kasama namin. Hinawakan ni Miguel ang kamay ni Emma. Emma, alam mo noong nabuhay ka sa aksidente ako ang dahilan nun. Alam ko, sabi ni Emma. Sabi ni Daddy, ikaw ang nagligtas sa akin. Pero ang hindi mo alam ang dahilan kung bakit ka nabuhay ay dahil binigay ko sa iyo ang buhay ko. Napatigil si Emma. Ano nang ibig mong sabihin? Emma, may kapangyarihan ako. Kapangyarihan na magpagaling. Pero tuwing ginagamit ko yan, sumasama ang kalusugan ko. At noong pagalingin kita, binigay ko sa iyo ang bahagi ng buhay ko. Kaya ngayon namamatay na ako. Napaiyak si Emma. Kuya, bakit mo ginawa yun? Bakit mo ako pinagaling kung alam mong mamamatay ka? Ngumiti si Miguel. Pero ang ngiti, mailungkot. Kasi Emma, mas importante ka kaysa... Niyakap ni Emma si Miguel. Mahigpit. Kuya, ayoko. Ayokong mawala ka. Please, huwag kang sumuko. Niyakap din ni Miguel si Emma. Emma, hindi ako sumusuko. Pero kailangan nating tanggapin. Baka hindi na ako tumagal. Pero habang nandoon sila, biglang pumasok si Victor. Nakita niya ang dalawa. Niyakap. At narinig niya ang lahat. Narinig niya ang confession ni Miguel. Miguel, tawag ni Victor. Lumapit siya. Totoo ba yun? Totoo bang binigay mo ang buhay mo kay Emma? Tumango si Miguel. Nahihiya. Sir, sorry po. Alam ko, dapat hindi ko ginawa. Pero hindi ko napigilan. Miguel, putol ni Victor. Lumuhod siya. Tumingin sa mata ni Miguel. Huwag kang mag-sorry. Kasi salamat sa'yo, nabuhay ang anak ko. Pero ngayon, ako naman ang magsasalba sa'yo. Sir, wala nang paraan. May paraan, sabi ni Victor. Tumayo siya. Tumingin sa asawa. Catherine, tawagan mo si E. Ramirez. Sino yun? Tanong ni Catherine. Siya yung doktor na nag-research tungkol sa alternative medicine. Yung mga bagay na hindi pa proven ng science pero may proof na gumagana. Tawagan mo siya. Now. At tinawagan ni Catherine si E. Ramirez. Isang matandang doktor. Mga 68 years old. Retired na pero expert sa traditional healing at alternative medicine. Dumating si E. Ramirez kinabukasan.
Dinala niya ang mga gamit, mga halamang gamot, mga ritual, mga bagay na hindi pa nakikita ng modernong science. M. Salcedo, sabi ni Ike Ramirez. Ang sinabi ninyo tungkol sa kapangyarihan ng bata, naniniwala ako. Kasi sa probinsya, maraming kwento tungkol sa mga taong may ganitong gift. Tinatawag nila itong life transfer. Ang taong may ganitong kapangyarihan, kaya nilang ilipat ang buhay nila sa iba. Pero ang consequence, sumasama ang kalusugan nila. Kaya ba nating pigilan yon? Tanong ni Victor. Nag-isip si Ike Ramirez. May isang paraan. Pero kailangan ng miracle herb. Ang tawag dito, San Telmo's root. Tumutubo lang ito sa bundok ng Mindanao. Sa isang lugar na delikado. Puno ng bandits. Puno ng wild animals. Pero kung makukuha natin yan, baka kaya nating i-reverse ang damage. Saan? Tanong ni Victor. Saan banda sa Mindanao? Sa Iginti, Apo. Sa likod ng bundok. May isang kuweba. Doon tumutubo ang San Telmo's root. Tumayo si Victor. Pupunta ako doon. Ngayon. Victor, mahirap yan, sabi ni Ike Ramirez. Hindi basta-basta lugar yan. Maraming namatay na doon. Wala akong pakialam, putol ni Victor. Kailangan kong gawin. Para kay Miguel. At sa gabing iyon, umalis si Victor. Sakay ng helicopter. Pumunta sa Mindanao. Kasama niya si Mang Rudy at 2 security personnel. Pero bago umalis, lumapit siya kay Miguel. Miguel, sabi ni Victor. Huwag kang susuko. Babalik ako. At dadalhan kita ng gamot. Pangako ko yan. Tumango si Miguel. Umiiyak. Sir, bakit po ninyo ginagawa to? Bakit po kayo nagririsgo para sa akin? Ngumiti si Victor. Kasi Miguel, ikaw ay parte na ng pamilya namin. At ang pamilya hindi nag-iiwan. At umalis si Victor. 3 araw siyang naglakbay. Mula sa Manila, papunta sa Davao. Mula sa Davao, sakay ng jeep papunta sa base ng DC, Apo. At mula doon, naglakad. Umakyat sa bundok. Pero ang bundok hindi biro. Matarik. Madilim. Puno ng mga hayop na mababangis. Puno ng mga taong masama. Sa unang araw, naligaw sila. Walang makitang trail. Kaya kailangan nilang gumawa ng sariling daan. Sa pangalawang araw, sinugod sila ng mga bandits. Mga armadong lalaki. Kumuha ng gamit. Buti na lang hindi sila nasaktan. Pero nawalan sila ng supplies. Sa pangatlong araw, nahirapan si Victor. Hingal na hingal. Pagod na pagod. Halos sumuko na. Pero tuwing mag-iisip siyang sumuko, naiisip niya si Miguel. Naiisip niya ang ngiti ng bata. Naiisip niya ang sakripisyo na ginawa nito para kay Emma. Kaya patuloy siya. Patuloy siya sa pag-akyat. Hanggang sa pang-4 na araw. Nakarating sila sa kuweba. Madilim. Malaki. Puno ng bats. Pero sa loob nakita nila. Isang maliit na halaman. Tumutubo sa gitna ng kuweba. Glow in the dark. Parang may sariling liwanag. Yan na, sigaw ni Mang Rudy. Yan na yung San Telmo's root. Lumapit si Victor. Kinuha ang halaman. Maingat. At inilagay sa isang container. Nakuha na natin, bulong ni Victor. May luha sa mata. Nakuha na natin. At bumalik sila. Mas mabilis na yung pababa. Kasi alam nilang may naghihintay. May batang naghihintay ng buhay niya. Pero habang bumababa sila, biglang may narinig silang tunog. Tunog ng landslide. Tunog ng mga batong gumuguho. Sir, tumakbo, sigaw ni Mang Rudy. Tumakbo sila. Pero ang landslide, mabilis. Umabot sa kanila. At isang malaking bato tumama kay Victor. Bumagsak siya. Sir, sigaw ni Mang Rudy. Lumapit siya. Tiningnan si Victor. Duguan ang ulo. Duguan ang braso. Pero buhay pa. Sir, kailangan nating bumaba. Kailangan kayong dalhin sa hospital. Hindi, putol ni Victor. Kahit masakit, bumangon siya. Kailangan nating makabalik.
Kailangan kong dalhin kay Miguel ang gamot. Kasi kung hindi mamamatay siya. Pero sir. Mang Rudy, sigaw ni Victor. Dalhin mo ako pabalik. Ngayon. At kaya, tuloy pa rin sila. Kahit duguan si Victor. Kahit nasugatan. Tuloy pa rin. At pagkatapos ng 2 araw, nakabalik sila sa Manila. Pero pagdating nila sa bahay, nakita ni Victor ang nakakatakot na tanawin. Ang mga doktor nandoon. Ang mga kaibigan nandoon. Lahat umiiyak. At nakatayo si Catherine sa harap ng kwarto ni Miguel. Umiiyak ng malakas. Catherine, sigaw ni Victor. Tumakbo siya. Ano nang nangyari? Tumingin si Catherine. Namumula ang mga mata. Victor, si Miguel hindi na humihinga. Nanlamig si Victor. Hindi. Hindi pwede. Tumakbo siya papunta sa kwarto. Binuksan ang pinto. At nakita niya si Miguel. Nakahiga sa kama. Walang galaw. Walang buhay. Hindi, sigaw ni Victor. Lumapit siya. Kinuha ang San Telmo's root. Pero si Ether Ramirez, umiling. Salcedo late na. Wala nang pulso. Wala nang buhay. Hindi, ulit ni Victor. Lumapit siya kay Miguel. Binuksan ang bibig nito. Pilit niyang pinakain ang root. Pero wala. Walang reaction. Miguel, please, bulong ni Victor. Umiiyak na. Please, gumising ka. Please. Huwag mo kaming iwan. Pero wala pa rin. At sa puntong iyon, sumuko na si Victor. Umupo siya sa sahig. At umiyak ng malakas. Kasi ngayon, namatay ang batang nagligtas sa anak niya. Namatay ang batang naging bahagi ng pamilya nila. Namatay ang batang minahal nila. Pero biglang, may kumilos. Ang kamay ni Miguel. Kumikilos. Napatigil si Victor. Tumingin siya. At biglang, bumukas ang mga mata ni Miguel. Huminga. At mumiti. Sir Victor, bulong niya. Bakit po kayo umiiyak? Napaatras si Victor. Hindi makapaniwala. Miguel. Miguel, ikaw. Buhay ka. Tumango si Miguel. Ngumiti. Opo. Buhay pa po ako. At doon, niyakap ni Victor si Miguel. Mahigpit. At umiyak. Pero ngayon, luha ng kaligayahan na. Kasi ang imposible nangyari. Ang miracle dumating. Pero ang tanong, paano nabuhay si Miguel? Ano ang tunay na nangyari? Please like, subscribe, comment, at share para mas maraming maantig ang puso.